Mga kababayan, 13 minutos nang nakalipas ang alas 4 ng hapon. Uy! Nakapag-break ka na ba? Nakapag-relax ka na ba? Saan ka man nagtatrabaho, mapa-opisina man o work from home o mula mismo sa pwesto, sasabayan namin ang break time mo. Sasabayan namin ng mga balita at komentaryo, mga panayam ng mga taong viral ngayon. DZRH Break Time! Magandang hapon Luzon, Visayas, Mindanao. Kayo nakatutok pa rin sa DZRH sa palatuntunang break time. Thank God it's Friday. Biyernes na! Yes! Makakasama niyo po sa isa edisyon ng break time. Ako po si Thea Pecho Corpuz. At Ray Sibay, humahabulo sila kay Mayor Deo Macalma. Para pa rin po sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino at narito na ang ulo ng ating mga nagbabagang balita ngayong ika-20 ng buwan ng Hunyo. Bad news agad? Ay. Kabubungad pa lang, bad news! Dahil higit 4 na pisong taas presyo sa petrolyo ang namumuro sa susunod na linggo. Pangulong BBM kinalampag ng jeepney drivers, pagsuspende sa excise tax at VAT sa petrolyo iginiit. Publiko kinalma ng LTFRB, wala pang magiging pagtaas sa pasahe. Good news sa mga estudyante, meron daw po kayong 50% fare discount, epektibo na sa LRT 1, 2 and MRT 3. Total travel ban sa Israel at Iran namumurong ipatupad sa patuloy na gyera ng dalawang bansa ayon yan sa DFA. Crime rate sa buong bansa bumaba na itala sa 22.5% ayon sa PNP. 10 bilyong pisong droga ang nasabat sa isang fishing vessel sa karagatan ng Zambales. 16 milyong pisong halaga naman ng nakaparcel na droga mula sa US, Poland at Thailand nasabat. Motel, sinalakay ng mga otoridad, 20 menor de edad nasagip. Kaanak ng mga adik sa online gaming sites pinayuhang magpasaklolo na sa pagkor. Yan ang ating mga headlines. Narito na ang detalye ng ating mga balita. Kinalampag ng isang grupo ng mga tsuper si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na aksyonan ang sumisipang presyo ng produktong petrolyo sa gitna ng sagupaan ng Israel at Iran. Ayon kay Piston Pasay Secretary Marilyn Lapitan, makatutulong sa pagpapakalma ng presyo ang pagsuspinde sa excise tax at value-added tax o VAT. Anya problemado na naman ang mga tsuper sa halos 5 piso na posibleng taas presyo sa diesel sa susunod na linggo batay sa pagtaya ng Department of Energy. Binatikos din ni Lapitan ang posibleng piso na taas pasahe sa jeepney na pinag-aaralan ng LTFRB dahil hindi pa rin ito sapat na dagdag sa kita ng mga tsuper na sa krudo lang din naman napupunta. Ito na nga po ang very bad news. Nakaumang po ang mas malaking taas presyo sa petrolyo sa susunod na linggo. Ayon po sa DOE, sa Oil Industry Management Bureau, tinataya daw po na sa 2 piso 50 sentimos hanggang 3 piso ang posibleng pagtaas sa presyo kada litro ng gasolina, habang nasa 4 na piso 30 sentimos hanggang 4 na piso 80 sentimos ang posibleng pagtaas naman sa bawat litro ng diesel at 4 pesos and 25 centavos hanggang 4 pesos and 40 centavos naman ang posibleng pagtaas sa bawat litro ng kerosene. Ito po ay batay daw po sa resulta ng 4 na araw na trading sa world market na epekto pa rin po ng tumitinding tensyon ng Israel at Iran. Bawian naman natin ng good news. Yan. Dahil epektibo na ngayong araw ang mas mataas na diskwento para sa mga estudyanteng sumasakay sa LRT1, LRT2 at MRT3. Batay sa anunsyo ng Department of Transportation, itinaas pa
sa 50% ang student discount sa mga nasabing linya ng tren. Ang 50% student discount ay applicable rin sa mga estudyanteng naka-enroll sa postgraduate studies at magagamit sa train lines araw-araw kahit Sabado, Linggo o holiday. Uy, dati kasi 'di ba may mga araw na hindi pwedeng magamit yung student discount kasi sabihin nila, wala namang pasok ngayon, 'di ba? Layon anya nitong pagaanin ang buhay ng mga estudyante sa pamamagitan ng mas murang pamasahe. Nilinaw naman ng ahensya na ito ay para lamang sa single journey ticket na binibili at hindi aplikable sa mga gumagamit ng beep cards. So kung dapat arawan, kasi nga naman ang allowance sa mga estudyante, arawan na ibibigay, kaya hindi ka pwedeng bumili ng stored value card, stored tickets. So dapat araw-araw. Oo. So may kaakibat din yun na consequence. Araw-araw ka pipila. Yun lang. Diba? Every time na sasakay ka, pipila ka. Siyempre naman, pero libre naman, may diskwento 50%. naman. Kasi pagka yung stored value card, wala, yun na yun, di ba? Kung dire-diretso ka na eh. You choose your weapon. Wala pang dagdag pasahe sa mga public utility vehicles habang walang konklusyon sa isinasagawang pag-aaral po ng NEDA. Ilabang nilinaw ng LTFRB sa gitna ng may spekulasyon ng ilang transport group na kasado na raw pong desisyon ng paglalabas ng fare hike. Ayon po kay LTFRB Chairperson, Attorney Teofilo Guadis III, ibabate daw po ng ahensya ang desisyon sa rekomendasyon ng NEDA. Sa ngayon na niya ay naipag-ugnayan na ang regulatory agency sa lahat po ng may stakeholder at agad na maglalabas ng update kapag may rekomendasyon na raw po ang NEDA. Ang mga panukala sa fare hike ay dulot po ng patuloy na pagtaas sa presyo ng gasolina, petrolyo sa pandaigdigang merkado. Sa iba pa ang balita, pag-aaralan ng Department of Foreign Affairs ang pagpapatupad ng total travel ban sa Iran at Israel dahil sa patuloy na tensyon sa dalawang bansa. Sa panayam ng DZRH News kay DFA Undersecretary Eduardo De Vega, sinabi nito na sa ngayon ay wala pang travel ban, ngunit hindi nila inirerekomenda ang pag-travel patungo sa Israel at Iran dahil nakataas ang Alert Level 3 sa nasabing mga bansa. Ibig sabihin anya nito ay voluntary repatriation pa lamang ang ipinatutupad at hindi ang travel ban. Narito si De Vega. Di pa naman talaga strict travel ban, but we are recommending, kasi nasa alert level 3 na yan eh. Yung alert level 3 yung dalawang bansa inakyat namin, meaning voluntary repatriation at saka parang wala pang travel ban pero hindi namin nire-recommend na mag-travel sa mga bansang ito. Samantala naman manatili po ang ilang OFW sa Israel kahit may tensyon ng naturang bansa laban sa Iran. Ayon po kay Migrant Worker Secretary Hans Leo Kakdag, 70 to 80% daw po ng mga OFW ay caregivers kahit marami ang hindi agad makaalis sa naturang bansa. Anya may emotional at professional tie sa mga caregiver kaya mas pinipili pa rin nila na maging loyal sa kanilang mga employer. Gayunman, tuloy-tuloy ang financial assistance ng DMW sa mga maapektuhan at madi-displace ng Pinoy workers, lalo na sa mga nais mag-voluntary repatriation. 75-80% of OFWs in Israel are caregivers, and by the nature of their work, they work closely, have emotional as well as professional ties with their elderly patients or wards, and therefore are committed, dedicated to their work. Yan po ang tinig mga kaibigan ni Migrant Worker Secretary Hans Leo Kakdak. Samantala, handang tumulong ang Department of Social Welfare and Development sa mga overseas Filipino workers or OFW na naiipit sa bakbakan ng Israel at Iran ayon kay DSWD Director Edwin Morata ng Protective Services Bureau Crisis Intervention Unit. Kabilang dito ang pagbibigay ng medical, food, transportation, legal at livelihood assistance, pati na rin ang mental health at psychosocial support. Sa ngayon ay hinihintay na lamang ng ahensya ang direktiba mula kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. upang simulan ang pag-aabot ng tulong sa mga OFW. Batay
sa rekord ng embahada ng Pilipinas sa Israel. Hindi bababa sa 30,000 OFW ang nasa turang bansa kung saan 178 na ang nagpahayag ng kagustuhang ma-repatriate o umuwi ng Pilipinas. Sa iba pang balita, bumaba daw po ang bilang ng mga nitatalang krimen sa buong bansa mula buwan ng Enero hanggang Hunyo, June 13, 2025. Ito po'y kasunod ng naitalang crime rate itong Hunyo na 22.53%. Ayon po sa Philippine National Police, mayroong naitalang higit sa 14,000 focus crimes sa nasabing panahon. Ito raw ay mas mababa sa more than 18,000 nung nakalipas na taon. Kabilang po dito ang mga kasong pagpatay, homicide, rape, physical injury, mga nakawan na mga sasakyan at iba pang uri ho ng pagnanakaw. Magugunitang sa pagupo ni PNP Chief General Nicolas Torre III, sinabi niyang kabilang sa kanyang prioridad na mapababa ang crime rate sa buong Pilipinas. Kabilang po sa mga nakikitang solusyon ni Torre ang mas pinaigting na police visibility sa mga komunidad at mas mabilis din na pag-responde sa mga emergency situation na ngayon nga Mr. ay 5 minutes yun, no? 5 minutes. 3. 3 na? Di ba dapat 3? 3 to 5? Oo. Dapat mabilis. Talaga. Tsaka dapat naka-funnel sa isa lang na linya, di ba? Yung 911 na lang dapat dedicated na doon. Kapag hindi na meet yung ganong response time, sibak. Ang hepe. Ang traffic pa naman. Sabi nyo, ang traffic pa naman. Tapos minsan hindi nagre-react yung mga motorista sa wangwang. Pero malaking bagay yung yung mga nakamotor ng mga pulis. Yes. Kasi mas mabilis makasingit-singit, di ba? At least sila yung unang-unang magtutungo sa mga crime scene. Oo. Kaya dapat iba yung pag-iingat at suporta sa ating mga kapulisan. Yes. Oo. Kaya gusto ko yung training yung may mga magkakaroon sila ng mga pa-abs. 93 day. 'Di ba? 93 day exercise. Kay General Lacson yun nagawa, 'di ba? Na merong particular na sukat lang ng mga baywang tsaka BMI na sinusunod para sa mga kapulisan. Kapag hindi ka fit, back to barracks. Ang fitness coach nila ay si Rendon. Rendon Labador. Yan. Sorry. Ayan, weight loss and fitness challenge. Sabi ko nga, baka pwedeng sumabay dyan eh. Oo nga, gusto ko rin magka-abs, ganyan. Never pa ako nagka-abs eh. Yan ang laki ng abs. Tsaka ma-chest. So good luck po sa ating mga kapulisan. Samantala, nasa bat ng Philippine Navy at Philippine Drug Enforcement Agency ang 1.5 toneladang shabu mula sa isang fishing boat na may 50 to 60 nautical miles mula sa Zambales kaninang 1:30 ng madaling araw. Napag-alaman na ang ipinagbabawal na gamot na tinatayang nagkakahalaga ng 10 bilyong piso ay ibinagsak ng mas malaki pang sasakyang pandagat. Ayon kay Northern Luzon Naval Command Commander Commodore Edward Ike Desagon, naaresto ang 4 na Pilipino at isang banyaga ngunit hindi pa matukoy ang nasyonalismo nito maging ang pinanggalingan ng mas malaking vessel. Kabilang sa iniimbestigahan ay kung konektado ang operasyon ng fishing vessel sa mga floating shabu na nakukuha sa Hilagang Luzon kamakailan. Narito si Desagon. If you remember a few weeks ago, on the 1st of June, I think, we were also involved in the recovery of some illegal drugs up north. So with that incident, we began to be more vigilant because of that incident. Samantala naman, napigilan po ng PNP Aviation Security Group ang tangkang pagpuslit. Ang pag-ismagal daw po na higit sa 16 milyong pisong halaga ng illegal drugs dyan po sa may Central Mail Exchange Center dito po sa Pasay. Ayon po sa report, nagmula daw po sa Amerika, Poland at maging sa Thailand ang mga parcel na naglalaman ng droga. Kabilang po ang higit 3,000 gramo na hinihinalang ketamine na itinago sa isang coffee maker at higit sa 800 gramo ng hinihinalang marijuana na inilagay naman sa vacuum-sealed bag at kahon. Nadiskubre ang mga illegal na droga sa isinagawang x-ray screening dahil po sa kahinahinalang imahe.
kaya agad na isinalang sa K9 paneling at manual inspection ang naturang mga parcel. Na-turn over na po ang mga droga sa punong tanggapan ng PIDEA para sa kaukulang disposisyon. Samantala pa iigtingin ng Department of Agriculture at Philippine National Police ang kanilang anti-smuggling campaign matapos madiskubre ang hinihinalang smuggled na sibuyas sa Paco Market sa Maynila. Ayon kay DA Secretary Francisco Chu Laurel Jr., wala pang binibigay na import permit ang ahensya ngayong taon. Magsasagawa rin ang Department of Agriculture ng lab testing sa mga nasamsam na sibuyas para matiyak na hindi ito banta sa kalusugan ng publiko. Dagdag pa ni Laurel, target pa rin nilang matukoy kung sino ang nagbabagsak nito sa mga palengke, kaya't magre-raid din ito ng mga warehouse sa tulong ng Philippine National Police. Bukod dito, pag-aaralan din ng DA ang pagtuturo sa mga pulis ng kaibahan ng locally produced at imported na agricultural products bilang bahagi pa rin ng anti-smuggling campaign ng administrasyon. Samantala naman, nakumpiska po ng otoridad ang abot sa 6.5 million pesos daw po na halaga ng tangke ng LPG dyan po sa may Pampanga. Kinilala po ang mga suspect na sina alias Anthony at Ruel na nahuling sinasalinan ang mga LPG tanks sa CMQ refilling plant sa Angeles City. Nabaga namang pinipinturahan muna ang mga nasalinan daw po ng tangke bago ito ibenta. Maharap po ngayon sa patong-patong na kaso ang dalawang arestadong suspect. Babalikan natin yung pang detalye ng ating mga nagbabagang balita mamaya makakapadayan natin. May reaksyon na ang mga commuter at mga consumer sa posibleng mas malaki pang pagtaas sa presyo ng petrolyo. Naku, paano natin to iindahin, aarayan, gaano kasakit Pero ang magiging epekto nito sa bulsa ng ating mga kababayan. Tama yung panawagan ng mga chopper ng jeepney ng piston, dapat i-suspend muna yung yung excise tax sa VAT sa petrolyo para maibsan man lang yung pasanin ni Juan de la Cruz. Correct, 'di ba? Or at least man lang kahit sa PUV. Ayan, 'di ba? Ma-subsidize kasi sabi nila kapag daw yung sa card ang nakikinabang daw ay operator, hindi na rumirekta sa driver. So ano yung ba yung rekta sa driver? Which is yung kakibatlay sa krudo ng baka mas mainam. Pero sa ganitong usapin ngayon, lahat damay Lahat naman talaga daw. Hindi lang mga PUV. Hindi kasi kapag PUV, yun talaga yung magpapaandar ng kanilang hanap buhay. Kasi tayo naman, kumbaga ako kagaya ko, 2 beses ko lang siyang gagamitin. Nagtataas naman ng kamay ng mga yung mga may-ari ng mga trucking company. Ay, oo din. O diesel ang ginagamit ng mga yun. Oo nga, paano nga pala ibabiyahe? Diba? Yung mga gulay, yung mga crops. Saka yung nagtataas din ng kamay yung mga nagdadrive ng na may school bus. Naku, oo nga. Diba? Naku, lagot na. Galing pa sa eskwela pa naman, diba? Mas convenient kapag ka naka-school service. Yes. Naku, baka magkakaroon ng increase. Teka nga, matawagan ko sila madam. Sabi ko, wala pa pang exemption. Babalikan natin yung pang detalye ng ating mga nagbabagang balita. Motel, sinalakay ng mga otoridad. 20 menor de edad ang nasagip. Bakit kayo nagpapapasok ng menor de edad sa mga ganyang lugar? Di ba bawal? Bawal. Kaanak ng mga adik sa online gaming sites, pinayuhang magpasaklolo sa PAGCOR. Pagka-adik ka na, paano bang indicators? Ano bang mga hindi indikasyon? Na natutulog. Hindi ka pa rin, kahit sugal, hindi ka natutulog. Hindi na kumakain. Abangan mo na lang yung ano yung mga online kasi games. Hindi ako pwede makabitaw dito May inaabangan akong malaking jackpot, mga ganon. Diba? Makapag-addict ka na rin sa ganyan. Ano mga bibenta mo? Di ba pagka meron ng gastos kasi may kaakibat na income dapat yan. Saan mo kukunin ang pangtaya? Ayun, magbebenta ka ng alahas. Nino. Magbebenta ka na ng BMW. Wow. Diba? Saan ka kukuha? Diba sa mga kasino ganyan nangyayari? Sama ng BMW. Diba? May nagpapakamatay pa nga dahil sa baon na sa utang. Nakakalungkot naman. Diyos mo. Ang tawag dyan, maglaro lang po kayo sa within your means. Yes, saka mag-enjoy lang kayo. Ngayon, kung hindi na kaya, tama na. Have your, set your limitations. Yes. Pilipinas, kayo nakatutok pa rin sa GZRH sa programang Break Time. Ako po si Thea Petro Corpus. At Tracy Bayan. Alas 4:33 na po ng hapon.
Balik po tayo mga kaibigan sa programang Break Time ngayon pong hapong ito ng Thank God It's Friday! Wow! Ayan Iba na. talaga ang lakas kapag The Friday! Friday pagka man. Di ba na ano sa Iba Lunes? nga, Miyerkules pa lang. Sabi, it feels like Friday! Kasi hump day. Oo, Ano? hump day. Kapag pag konting Wednesday, kembot, hump day. Hump day. Oo, kasi konting kembot na lang. Talaga. Friday na. Friday. Ay, Diyos mio. Pero ito, bad news, ha? Mhm. Bad news po sa mga motorista. Kaya ngayon pa lang, magpa-full tank na ninyo. Kaso nga daw, paano? Kasano, awan meteng, kwartamin. Awang kwarta, awan salapi. Oo, Ay, sus, awanin. Lalo na yung mga by the day lang magkaroon. O, di ba? Yung ating mga kapatirang tsuper, di masweldo. Nakakangiwi, ha? Oo. Sabi nga buti pa raw yung mga oil companies nakangiti. Ang mga consumer nakangiwi. Naku po. Nasa ating linya ngayon. Sawi! Dahil sawi. Nasa ating linya ngayon ang Pangulo ho ng United Filipino Consumers and Commuters. Wala iba kundi po si Ka-RJ Habeliana. Ka-RJ, isang nakangiwing hapon sa ating lahat. Ay, tama po kayo. Hindi lang hungiwi. Ano ba? Baka simangot ang tatalubungin ng taong bayan sa mga darating na araw at buwan. Ito na yung itong medyo gigil na magdigmaan. Yung dalawang malalakas na bansa sa ngayon ay talagang ang pagsipa ng kada bariles ng crudo ay apektado ang buong mundo. Ano hong isinasuggest ninyong dapat na gawin ng gobyerno, Ka-RJ? Una po, kinakailangan po na ipatupad ng ating presidente, BBM, yung konstitusyon. Ang nakasaad po dun sa Article 12, Section 17 at 18 sa panahon ng pambansang kagipitan ay maaari po kahit pansamantala na i-take over ng ating pamahalaan ang mga pangunahing pambansang impresa na may kaugnayan po sa public utilities. Ano po? Bakit? Sapagkat ito po ang pinakasusi para maproteksyonan niya ang interes ng publiko at ang interes ng gobyerno. Yan ay kinakailangan, isang dekreto na lang po yan na kanyang pipirmahan, hindi na kailangan ng Senado at ng Kongreso. Yan ay pwede niya ipatupad sapagkat yan ay nasa saligang batas. Ikalawa po, pwede na rin pong isuspinde ng ating Pangulong BBM ang excise tax sa petrolyo na kung saan ay 9 pesos para sa gasolina, 6 pesos para sa diesel at 3 pesos para sa kerosene. Yan po ay sinisingil sa atin kada karga natin. Ibig sabihin, may krisis o wala ay pwede po itong magawa. Ikatlo, pwede rin pong isuspinde yung 12% value added tax doon po sa petrolyo. Ano po? So, dyan sa kombinasyon na dalawa na yan, ay napakalaking bagay na po niyan. Yung 9 pesos sa gasolina at 6 pesos sa diesel at 3 pesos sa kerosene plus yung value added tax. At habang ginagawa po yung kagyat na solusyon na yan, ay pwede na po na kumilos ngayon din ang ating mga senador at ang ating mga kongresista. Katulong po ang Department of Energy, katulong po ang ibang mga ahensya tulad ng DTI. Yan, DTI. Para po ihanda ang publiko sa anumang kalagayan dito sa paputok na sunod-sunod na kung hindi titigil itong digmaan na ito. Huwag nating lilimutan, ang digmaan na ito ay meron ding nagaganap sa pagitan ng Ukraine at ng Russia. At meron din pong girian sa pagitan ng Pakistan at India. At kahit po dito sa kapitbahay nating bansa na China ay nariyan din po ang Taiwan. So, ang pag-review po ng oil deregulation law ay napakahalaga para makita at ma-assess kung ito ba'y napakikinabangan ng publiko o baka ang nakikinabang lang at nagsasamantala tulad sa panahon na ito ay mga oil companies na pinamumunuan ng mga lokal na oligarko at mga dayuhang oligarko.
Ano po? Mhm. So, diyan po sa mga hakbangin na yan pa lamang ay makakapulot na po tayo ng mga konkretong solusyon kung talagang seryoso ang gobyerno natin na tulungan ang sambayanang Pilipino. Hindi po solusyon ang ayuda. Mhm. Bakit? Sapagkat ang ayuda ay Subsidy. babalikatin pa rin si Ray at Thea ng taong bayan. Totoo yan. Yang ayuda na yan at ang makikinabang niyan ay kaunting sektor lamang. Correct. Maaring sa transport sector lamang. Ano po, kung itutuloy ng DOE yung 2.5 billion na ayuda para sa sektor ng transportasyon. At panghuli, hindi rin yung solusyon yung taas pamasahe. Ay, oo. Dahil yan po ay inflationary. Oo. Correct. So yan po yung mga konkretong Tama mungkahi ho ng yun. United Filipino Consumers and Commuters sa ating pamahalaan na dapat pakinggan naman dahil may gera o wala, matagal na po tayong nasa krisis. Yun nga sasabihin ko sa iyo, ka RJ Javellana, baka sabihin naman sa atin, nung minsan nga, di ba halos umabot na sa 60, 70, kinaya naman natin kasi nga hindi daw... Kailan pa ba tayo umabot sa ganon? Oo, kasi daw Diyos temporary nga mio. daw itong mga pagtaas Oo. na ito dahil lang may mga nangyayari ngayon sa ating paligid. But it will come to pass, parang Hindi ganyan. temporary muna siguro, Mr. Ano ngayon yung solusyon natin na RJ? pang temporary na pwedeng oohan agad ng ating pamahalaan? Oo. Alam niyo po, yan nga po yung nakakalungkot sa ating mga leader ng bansa na dinidribble tayo. Mhm. So, ang ibig sabihin ng dinidribble tayo ay pinapaikot. Ano? At ayaw nila ng mga konkretong solusyon katulad po ng aking mga binanggit. Opo. Sapagkat yan ay hindi pabor doon sa mga malalaking mga negosyante na ginagawa pong hostage ang gobyerno, hostage ang mga consumers, hostage po ang mga motorista, hostage tayong lahat. At bago ko po makalimutan, Yes, sir. sana naman kumilos ang Bureau of Customs para masawata yung illegal smuggling na talamak Yan. sa ating bansa. Yan pa. Sapagkat yung illegal smuggling na yan ay malaki po ang may tutulong kung ito ay makakapagbayad ng mga tunay na buwis sa ating pamahalaan at yung gobyerno ay may babalik niya may babalik naman niya bilang serbisyo sa taong bayan tulad ng ospital, tulad po ng mga pagkain, na mababang presyo at iba pa. So, if there's a will, There's a way. Ayun. I agree. Basta gusto, May paraan. may paraan. Pag ayaw, Maraming dahilan. at yun na nga ang dahilan. Ka-RJ, maraming salamat po. Pero sana naman mapakinggan po ng Pangulo itong ganito nating panawagan. Kahit siguro isa lang doon sa mga binanggit ninyo, malaking tulong na rin po doon sa ating mga consumer, sa ating mga driver, sa ating lahat mga commuter. Correct. tama po. At sana ay ihanda ng ating gobyerno ang isang pulisiya para sa isang pambansang industrialisasyon. Hindi magaganap ito kung ito ay kontrolado lamang ang ating ekonomiya ng mga iilang oligarkiya sa ekonomiya. Yes, ano sir. po? So it's high time for us to unite and para yung sinasabing bagong Pilipinas ay tunay na maisilang. Salamat Thank you. po at Salamat mabuhay po. po ang inyong palatuntunan. Thank you, Ingat po sir. kayo. Si Ka-RJ Javellana, ang Pangulo ho ng United Filipino Consumers and Commuters. But it's not all bad nga. Oo Kasi naman. nga, may Oo. 50% discount naman yung mga students. So medyo may hinga. yes. So kahit hindi nadagdagan yung baon ng ating mga estudyanteng mananakay, makakaagapay Saka kasi yung isa medyo pa, may tipid. yung pinakakalmata ng LTFRB, wala raw magiging pagtaas sa pasay. Maganda ho yan. Kaya lang, syempre, nakaka-nervyos po yung mantakin mo, balitaan mo, halos 5 piso yung itataas sa presyo ng petrolyo. Wow! Oo. Dati nga, yung piso sa > 2 piso, grabe na aray Tatanungin natin. ko pa lang sana, Oo. ano yung pinaka naabutan mong natatandaan mong fare sa jeepney noon? Nung huli kang sumakay. Sentimos. Talaga? Nabutan mo yung sentimos? Sentimos Grabe na. naman. Oo. Alam ko na nagtatrabaho na ako dito Alam sa nila kay Daya, sa sentimos ating na. himpilan. Nasa Oo. parang 8 pesos naman. Talaga? Naka-8 ka na. Oo. Alam ko dati, matatanda mo, meron pa yata 50 sentimos. Wow! 75 centavos. Oo. Wow. Doon Oo. magkakaalaman. Dati kasi ang 10 piso mo, marami na mararating. Kasi dati, ang dolyar 1:1.
Oo. Ngayon, $1 to peso. 57 na ata. Panahon pa ni Apo Marcos yun. Ay, awan Dahito tatang ni President BBM. Kaya sa Balimitten, di ba? Ilang taon na ang nakalipas at hindi na maaring balikan, pero pwedeng may natutunan. Ayan. Di ba? Nako. Ito pa, may problema tayo sa telepono. Oo. Nagbayad tayo lately. Nagbayad tayo Bakit? Bakit tayo ano naging? nangyayari sa telepono natin? So, siyempre, sige, magko-commercial muna tayo Kami magbabalik pa rin po. Bakit? Kami magbabalik pa rin po ayan. sa ating programang Break Time. Anyo pa rin po mga lingkod, sina Ray Sibayan. Thea Pecho Corpus. Para sa DCRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Pilipinas ang oras, 10 minutes bago sumapit ng alas 5 ng hapon. Sabi nung isa nating sa Lagubang. Ay, sa Lagubang. Sa Lagubang. Bumubulong-bulong din. Bumubulong-bulong sa Lagubang. Anya ko na. Abay, pamasahe daw nung 1987 sa mga jeepney ay 90 centavos. At nagbibigay talaga ng for sukli yan, the first 5 kilometers. Oo, nagbibigay talaga ng sukli kahit centavos. Ang succeeding kilometer noon, 25 centavos. Ang sente mo ngayon, hindi na yan masyadong binibigay. Pero ang presyo ng diesel noon ay nasa 5 pesos and 25 centavos per liter. 5.25. Mahal na rin yun. 1987. Mahal na rin yun. Mahal na rin yun. Okay. Naalala ko nga, noong una ako nagkaroon ng, nagmaneho ng sarili ko sa sasakyan, parang nasa 20 pesos lang ang gas. Premium na yun. Oo, premium na yun. Ang laki ng diferensya, no? Ano yun? 2000s. Talaga. Oo. Diba? Ito na mga kaibigan, meron tayong update mula kay Edniel Parosa. Nawawalang law student sa Taguig, walang indikasyong kinidnap. Ayon po yan sa PNP. Ibalita mo nga yan, RH52, Edniel Parosa. Edniel. Ray, isinantabi muna ng Philippine National Police ang anggulong pagdukot o kidnapping sa isang law student na huling nakita sa lungsod ng Taguig noong Hunyo 8. Ayon kay NCRPO Chief Police Major General Anthony Abirin, walang indikasyong kinidnap ang 25 anyos na kinilala ng kanyang kaanak na si Anthony Granada. Lumalabas kasi sa backtracking ng pulisya na mula sa Taguig na kapag grab pa si Granada patungo sa Naik, Cavite. Sabi ni General Abirin sa DZRH News, kinumpirma sa kanila ng Grab Philippines na naibaba ng maayos ang estudyante sa nabanggit na lokasyon. Gayon din, binanggit naman sa iwalay na pahayagan ni Southern Police District Director, Police Brigadier General Randy Arceo, pinahagip ng CCTV si Granada habang patungo sa isang coastal resort sa parehong bayan sa Cavite. Pero mula roon, blanco pa ang Police NCRPO at Police SPD kung pumasok na ba sa resort ang nawawala, habang patuloy naman ang kanilang tracking sa tulong ng Calabarzon Regional Police Office. Giit ni Arceo, kalmado ang lakab ni Granada at hindi rin nakita nga mayroong sumusunod sa kanya. Mayroong taas na 5 feet at 5 inches ang umano'y missing person na nakasuot ng sweater, blue jogging pants at white Crocs slipper, patay sa huling impormasyon ng kanyang pamilya. Ito sa Edniel Parosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Edniel Parosa. Samantala, mahigit 11,000 persons deprived of liberty mula sa New Bilibid Prison na ilipat na sa iba't ibang piitan sa bansa ayon yan sa Bureau of Corrections. I-detalye mong balitang yan, RH27 Noche Kakas Noche. Miskay at Lakay Ray, nasa 11,227 na ang bilang ng persons deprived of liberty o PDL mula sa New Bilibid Prison sa Muntinlupa City patungo sa iba't ibang prison and penal farm sa bansa. Ito ang inilabas na datos ni Bureau of Corrections sa Director General Gregorio Katapang Jr. simula ng pamamahalaan niya ang Bureau of Corrections. Ayon kay Katapang, kabilang na dito ang 300 na inilipat kanina sakay ng barko patungong Iwahig Prison and Penal Farm sa Puerto Princesa City sa Palawan. Ang paglilipat niya ng mga PDL, ayon kay Katapang, ay bahagi ng decongestion plan sa NBP. Dagdag pa nito, malaki rin ang ambag ng mga PDL doon dahil sa ongoing agro-institutional projects. Sinabi pa ni Katapang na bahagi pa rin ang hakbang sa paghahanda sa pagsasara ng NBP sa 2028.
Samantala, Lakay Ray at Misaya, kinumpirma ni Attorney Ferdinand Topacio na nakakaranas ng komplikasyon sa ng appendectomy surgery ang kanyang kliyente na si ex-congressman na Arnolfo Teves. Inasistihan na si Teves ng kanyang doktor sa Philippine General Hospital. Tiniyak naman ni Attorney Topacio kay DILG Secretary John Vic Rimulyan na walang balak ang kanyang kliyente na tumakas. Una, mayroon pa daw na tubo sa ilong papunta sa kanyang tiyan. May nakakonek pa rin 3 botilya kung saan doon naman na pinadadaan ang kanyang gamot. Nanghihina, nasasaktan, kaya hindi raw makakatakbo. RH27, Chikakas DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. RH Break Time! Maraming salamat, Noche. Samantala naman may update po tayo sa Senado. Senador Tito Soto at Chis Escudero. Pareho daw pong nagtatawag sa mga senador para sa Senate presidency. Ba? Report mula kay Lakay Raymond at Paz. Lakay Raymond. Ray, kinumpirma ni Senator-elect Erwin Tulfo na parehong tumawag sa kanya sina dating Senate President Tito Soto at kasalukuyang Senate President Francis Chis Escudero. Ito ay para kunin ang kanyang suporta para maging Senate President sa papasok na 28th Congress. Kwento ni Senator Erwin ay sa kampanya pa lang ay usap-usapan na nila na magiging kasapi sila ng macho block ng Senado kasama sina Senador Ping Lacson, Senador Soto, Senador Lito Lapid at Senador Bong Revilla. Ngunit pagkatapos ng eleksyon ay tinawagan siya ni Senador Soto upang ipaalala kung anong grupo siya kaanib pagpasok sa Senado. Hindi mo ito nagbigay ng commitment dahil kailangan din nilang mag-usap ng kanyang kapatid na si Senador Rafi Tulfo. Pagkatapos ng isang linggo ay si SP Chis naman ang tumawag sa kanya upang kunin ang kanyang suporta. Aminado si Senator Erwin hanggang ngayon ay wala siyang napipili sa kanila. Ilan sa mga committee na kanyang tinitingnan na maring pamunuan ay ang Committee on Agriculture, Committee on Environment at Committee on Social Services. Narito ang bahagi ng pahayag ni Senator-elect Erwin Tulfo. I think after May 12, sabi niya, pare, alam mo na, sabi niya noon, Sen, kung saan grupo ka, that's what he said, kung saan grupo ka, that's what he said, usap tayo. Sabi ko, sinagot ko siya, paalis ako dati, paalis ako noon, sabi ko, boss, pag-aaralan ko muna, usap muna kami ni Sen Rafi. And then after a week, si Senator Chis naman, sabi, pare, usap tayo ha, sabi niya gano'n. Sabi ko, regarding what boss? Akala ko nga sa impeachment. Sabi niya, dito lang sa House leadership. So, nagets ko na. Sabi ko, sige boss, sabi ko, pag-iisipan ko muna. So, up to this point, wala pa ako na napipili. Bahagi ng pahayag ni Senator-elect Erwin Tulfo. Ito si RH28 Raymond Advance para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Thank you. Maraming salamat, Lakay Raymond Advance. Samantala, nasa radar na ng Malacanang ang lumalalang problema ng mga Pilipinong na-addict sa online sugal kung saan marami ang nababaon sa utang dahil sa madaling access sa gaming sites. Dahil dito pinayuhan ng Malacanang ang publiko na maaaring ipaban sa Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR ang kaanak na nalulong sa online sugal, partikular sa scatter. Narito ang pahayag ni Yusek Castro. Nakausap po natin si Attorney Jeremy Luglug, ang AVP ng Electronic Gaming Licensing Department. Particular dito sa larong Scatter. Ayon po sa kanya, ang Scatter po ay isang game na ino-offer ng mga licensed gaming website. So kapag ka po ito ay in-offer naman ng isang licensed gaming website, nakokontrol po ito, namomonitor po ito. At kung ang pamilya man ay nagkakaproblema sa kanilang kamag-anak dahil nagugumon sa sugal, maaari po sila agad pumunta sa PAGCOR para po maban ang tao na ito sa paglalaro. Aminado naman si Castro na nananatiling hamon ang patuloy na operasyon ng mga illegal online gaming websites. Anya, umabot na sa 7,000 ang naipasara ng gobyerno na sa tulong ng Department of Information and Communications Technology, pero patuloy pa rin ang paglitaw ng panibagong websites matapos ang bawat crackdown. Talamak pala yun. Hindi kaya ito yung dating mga pogo tapos bumabalik lang sa pagiging ganito, diba? Pero parang nasa ilalim lang sila ng legitimate na online gaming. Oo. Yung pala pogo pala. Pero walang aamin.
Ingat kayo, yung mga parents natin, ha? Diyos mio, kukuya-kuya-kuy lang kayo dyan. Hindi natin alam, nalululong na pala, no? Pa-isa-isa lang. Magkano ba ang mga pusta dyan kadalasan sa online gaming? Piso-piso. Hindi ka naglalaro dyan. Piso-piso. Baka sabihin, hindi ko nga malaro. Baka sabihin ng mga nakikinig sa atin, ano piso pinagsasabi mo sa piso, scatter? iba. Baka 10, ganyan, o 20. Hindi ko sure. Oo. Yung nga lang sabong ng gagamba, limpak-limpak daw ang... Sabong ng gagamba. Pustahan dyan eh. Sa mga estudyante ko yan dati nung nasa Menjola pa ako, mga estudyante naglalaro. Kasi talagang may mga lalagyan sila ng mga iba't ibang uri ng gagamba. Namin sa La Union dati, ada kasta nga stick kasta. Tapos naka-matchbox. Dito, adapay lawalawa iti bangir. Sa kwada, agap-apada. Oo, kung sinong pinakamaraming nasaputan, talo. Talo. Diba? Patay na kasi. Patay yun kasi nasaputan ka eh. So talo ka. So magkano pusta mo doon? Tapos kamakilala, meron akong nakausap, abay malaki yung pustahan ho dyan. Sa gagamba? Gagamba. Libo-libo. Aba, parang manok na rin. Oo, may time pang araw. May nagpupustahan ng kotse. Kotse na sa gagamba? Kotse na, gagamba. Iba lang yung, alam ko nagsasabong, yung kapitbahay namin, nagsabong na naman sila. Digay siya sabong, bulaklak. Di ba, halaman. Ito nako, buti na lang ho, naging maaga po ang Quezon City Business Permits and Licensing Department. At kanila pong sinalakay ang isang motel, dyan po sa May Novaliches, MC Hotel. Agad pong ipinasara. Abay, mandakin ho ninyo, meron pala itong mga pinapasok na mga minor de edad, Naku naman, no. Sinalakay po ang naturang motel ng Quezon City Police District Women and Children Concern Section, BPLD at ng Social Services Development Department ng Quezon City. Matapos nga makatanggap ng report na pinapayagan daw po ng naturang motel, MC Motel, na pumasok sa kanila ang mga bata. Dala ang iba't ibang klase ng alak para mag-inuman. Nako. Mali naman yan. Inuman, gagawin yung party place. Tapos kapag ka nagkalasingan, problema, yung mga magulang yung sasakit na ulo niyan. Diba? Huwag yung kinukonsinte ang mga maling gawa. Ayun, nako. Yan, Speaking of Quezon City, batiin ko lang ang principal ng aking kapatid na teacher dyan sa President Corazon C. Aquino Elementary School na si Principal Dr. Jerry Isi. Hi, Principal. Ayan, nakatutok sila sa akin ngayon. Maraming pong salamat sa iyong pagtutok. Kailan daw ulit bibisita si Edniel sa kanila? Ayan. Talaga, binisita ba ni Edniel? Oo, nabisita na ni galing Edniel. Naman, Sir Els Bartolome and dating PNP Chief General Nick Bartolome. Maraming salamat at magandang hapon po sa inyo. Pati na si General Emil Sarmiento. Yeah. Saludo tayo sa kanila. Saludo tayo sa mga pulis. Sila kasama natin sa inaaya mo ako, di ba? Ang papaltog tayo. Isudaya? Ako, awanan tiganban. Mabalinan. RH Break Time. Pabuludan akmay. Salamat po sa mga tumutog po sa ating balitaan sa Break Time. Ngayon pong, thank God, it's Friday! Ano po mga lingkod, mga kaibigan, sina Ray Sibayan, Thea Petro Carpuz, sa ngalan pa rin po nila kay Mayor Deo Macalma, para pa rin po sa DCRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Sa ilang saglit ho ang programang Balansyado with Henry Uri at Miss Kay Karen Oyong. Pilipinas ang oras, 8 minutes, makalipas ang alas 5 ng hapon. This time...